Paano ba malocate ang mga liquidity points sa market? Tamang mapping ng market structure. Part 1. Okay, so itong area na to, this one. Ano ba akong mag-locate? Ang unang ginagawa ko kasi dito, ano muna, yung tawag dito. Tinitan ko muna kung saan ang highest, high. Yung nasa one day ako yung pinaka mataas na. Doon ako nagsisimulang mag-mapping. Ginagawa ko yung chok agad. Bakit? Kasi yun natin black para cute. Ginagawa ko yung chok agad dahil change of character yan dahil itong rally na to. Bakit? Sobrang haba niyan. Kung titingnan natin dito, yan. Ang taas ng inakyat niya. Tapos, doon siya natigil. Kumbaga, sabi ko nga sa before computer, doon siya natigil magbili. Bumili yung mga tao doon sa area na yun. So, magiging chok siya doon. Barbarahin natin yun. Dyan ako, usually nagsisimulang mag-map sa chok palagi. So, paano nga ba ako mag-map? O, tinan nyo. Panoorin nyo kung paano ako mag-map. Tapos, i-explain ko bakit ako doon huminto. So, ito ang pinaka-highest point niya. Malamang sa malamang, nandito yung liquidity. Ba't ko nasabing nandyan ang liquidity? Kasi, dyan naipon ang pera ng mga tao. Dyan sa area na yan. Oops, wait. Dyan. Yan, yung green na yan yung pera. Kwarta, kumbaga. Dyan. So, yan yung, kumbaga, maraming nagbenta dito. Maraming naipong stop loss dito. Kasi, kapag ganyan kataas, kasi usually, bentahan na talaga yung area na yan. So, pag magbebenta ka dyan, nandyan naiipon yung mga stop loss na mga magbebenta. Dito pa ba? So, assuming na wala pa to. Sige, assuming na wala to. Ano siya? Kumbaga running or live yung ginagawa natin. So, dito ka magsisimula mag-mapping sa taas, pababa. Hahanapin natin, paano mag-locate ng mga liquidity points sa market. So, hanapin natin siya. Paano nga ba? Simula dito sa highest, ay pinaka-high na price. Okay, hanapin natin ang pinakaunang liquidity point. So, ito. Ito ang unang liquidity point. Then, retracement niya dito. Sa side na to. Yan. Tapos, kinuha na yung liquidity point nito. Then, sige, tuloy natin. Kinuha naman nito yung liquidity na naipon dito. Sige, dyan muna tayo. Yung gantong itsura, yan na yung sinasabi ko before na ganyan o. Wait lang. Ano natin. Yan, dito sa kabilang side. Yan yung market structure ng SMC. Ganyan. Ganyan siya nabubuo. Dito natin sa gitna yan. Wag tayo dito sa may sa may mga kandila. Dito na muna tayo. Ko lang. Balikan ko lang. Diba ito yung nagiging chok niya? Then ito yung nagiging retracement niya. Tapos itong area naman ito ang nagiging pullback na. Na-explain ko na ito dun sa last video na ginawa ko. Panoorin nyo na lang kung paano. Pero ganyan nag-form ang market structure ng SMC. Yan. Kasi ito tong mga may bilog na yan, pag ganyan ko, mga liquidity point yan. Yan yung mga liquidity point. Sa case na to, na-liquidate na ng pullback ang previous, ang retracement, ang ginawang retracement, na-liquidate na ng pullback. Ayan. So, pag kanyang case, na na-liquidate ng retracement, diba, bumabagsak.
hahanap ng liquidity sa baba. Hindi niya nililiquidate yung chok na katulad nito. Ano ba yan? Yan, hindi ganyan. Kasi hindi na siya downtrend pagka ganyan. Change character na ulit. Since downtrend tayo, sundin natin yung trend pababa. Doon ang mapping natin. Okay. Balik tayo dito sa may kandila. Mga kandila. So, ito. Chok. Then, pagkatapos ng chok, magbebentahan ng tao, diba? So, dito natapos ang pagbenta. Kung dito natapos ang pagbenta, nandito na buo ang liquidity. Lagyan ulit natin. Kumbaga, dito may mga naipong pera dyan sa area na yan. Okay, yan. Yan ang unang liquidity yung ginawa. Kumbaga, dyan na buo. Yan. Babalikan yan mamaya. Okay, tuloy natin. Liquidity yan mga may green ha. Then, bumagsak, nag-retrace. So, nag-iwan na naman dito ng liquidity. Lagyan ulit natin. Lagyan natin lahat ng liquidity. O, pera kung sa madaling salita. Nag-iwan doon ng pera. Then, yung mga buyers dito nagsebenta, bumagsak yung price. Kinuha yung liquidity ng previous. Ayan, kinuha. Kinuha yan. Ginrab sa English. Ginrab yung liquidity dito. Kaya may nabuo na naman ditong another liquidity. Okay. Pagka-grab ng liquidity dito sa previous liquidity, ginrab niya na. So, nag-create na ulit ng another liquidity doon, diba? So, umangat na yung price. Ba't kaya siya umangat? Kasi wala namang ililiquidate dito sa area na to. Ito, one leg lang to. One leg lang yan. Asan ba ang liquidity niya? Nandun. Tsaka nandun. So, dito sa gitna, wala siyang kinuhang liquidity. So, kung walang kukunin liquidity, aangat na yung price. Kumbaga. Saan siya pupunta? Doon sa may liquidity, asan ang liquidity yung ginrab niya, yun, yung taas na yan. Ginrab na yun. Okay, mapapansin nyo, nag-liquidity sweep dyan. Pag nagkakaroon ng liquidity sweep, kadalasan ginagawa ng price, bumabagsak, sweep lang siya eh. So, hindi siya magtutuloy yung price. Kaya pagka ganyan, may entry dyan yung iba minsan. Dyan sa pullback na yan. Pullback na yan kasi na-liquidate na yung retracement na. Diba? Ulitin ko. Kaya nag-create ng retracement para mag-create ng liquidity. Yun. So, ginrab na ng point na to yung previous na liquidity na ginawa ng retracement. Nagkaroon doon ng liquidity. Tapos, ginrab niya. Okay. Pagka-grab niya, bumagsak yung price niya dito. Pagka-grab niya, bumagsak yung price kasi nagkaroon ng sweep dun. So, ang tendency talaga is babagsak yung price niya. Okay. So, nakapag-create na tayo dito ng chok, retracement, then pullback. Ito, nabuo na to, yung market structure niya. So, madali na yan sundan. Kumbaga, madali ka na makakapag-trade pag may nakita ka ng ganito. Susundan mo na lang siya pabagsak. So, tuloy muna natin yung mapping. Okay. Dito, nagkaroon ng liquidity point. Bumagsak ulit yung price. Hindi siya dito natapos ha. Dito siya matatapos sa area na to. So, explain ko to kung bakit dito siya natapos. Bakit ang haba? Bakit hindi ako dito tumigil? Bakit hindi dyan ang liquidity point? Ito lang naman ang ano niyan. Ito yung explanation niya kung bakit. Dito natapos yung pagbenta, hindi doon. Kumaga nandito na buo yung liquidity point, hindi dito. Dito siya. Yan. Dito nagkaroon ng liquidity point. Diyan, naipon yung pera, hindi doon. Kasi kung doon mo iipon ng pera, tapos nag-sweep yun doon, iisipin mo angat ng price. Kaya nagkakamali yung ibang trader kasi ginagawa na agad yung liquidity point. Siyempre, kita mo yan, nag-sweep. So, yung naisip ng iba, nag-sweep na ikato, re-reverse na. Pagka ganyan, nag-long ka dyan, nag-entry ka for long, liquidated ka. Bakit? Tumuloy pa kasi yung price niya sa baba. Bakit? Ba't ka mali-liquidate? Mali ka kasi ng entry. Kasi hindi naman kasi dyan talaga ang liquidity point niya.
Kumbaga hindi pa tapos yung price diyan, bakit ka diyan mag-e-entry? So hintayin mo siyang matapos. So kung naglong ka diyan, tingnan mo, tumuloy pa yung price pababa. So liquidated or na-hit yung SL mo diyan, sigurado 'yan. So tanggalin muna natin 'to. Kaya ang tamang mapping niyan is ito. Ito ang liquidity point, then ito. So lagyan natin 'yan, liquidity point. Pullback 'yun ah. Okay 'yan. So, bumagsak yung price dito. Dito siya natigil. Ito malito. Pag yan ang sinundan mo, liquidated ka dyan. Oh, ito talaga yan. Oh. Isang rally lang siya pababa. Ganyan. Bakit? Sige, explain ko. Tanggalin ko muna itong guhit na to. Yan. Itong malaking kandila na to, tinatawag itong master candle. Lagyan natin. Master candle yan. Master candle. Yan. Nasaan ang araw? Lagyan nga natin ng araw. Saan ba ang araw? Oh, excuse me. Araw, magpakita ka araw. Maliit yung araw niya. Oh, at least araw pa rin. Yan. Okay. Maliit. Natin lagay yan. Itong malaking kandila na to, guhitan natin yung pinaka-weak niya sa taas. Then weak niya sa baba. Tingnan natin kung anong kandila makakapag-liquidate sa kanya. Tingnan natin. Kita nyo na. Kasi ang SMC is liquidity. So, pag nagkaroon ng master candle, itong mga inside bars na to, hindi siya counted. Hindi siya counted as magli-liquidate sa kanya. Katulad niya, no? Hindi naman niya. Ang liquidity kasi dito sa taas. Dito sa area na to. Dito sa guhit na to, ang liquidity point ng master candle ha. Diyan sa taas, tsaka doon sa pinakababa niya. So, dito sa taas, wala nakapag-liquidate sa kanya. So, ang counting is pabagsak. Ganyan, pabagsak. Tapos, dito sa area na to, ang kandila nakapag-liquidate sa master candle is ito. Itong kandila na to, di ba? Kaso, nagkaroon siya doon ng candle close or body closer, kaya nagdiretso pa yung price niya pababa. Yan. Nasa rules naman yan. So, naturo ko na siya. Yan. Nagkaroon ng candle close, kaya dumiretso pa yung price niya. So, ang count pa rin is pabagsak pa rin yung price. Ganyan. So, hindi ka pwedeng maglagay agad doon ng liquidity point. Yun. Yan. Mali yan. Hindi dyan. Diretso ang price. Yan. Nag-candle close or sa body close siya tumama. So, bumaba pa yung price niya. Dito natapos. Bakit ko nasabing dito natapos? Sige. Bakit ko nasabing dyan natapos? Ay, nasa na yun? Diyan natapos yung price. Nasaan yung ano kanina ito? Bakit ko nasabing diyan natapos yung price? Kasi nakakita ako ng candle na nakapag-liquidate sa kanya. Alin? Itong red na to. Hindi itong master dito ang kailangang i-liquidate ha. Ito lang ang candle na to. Diyan kasi siya natapos. Then ni-liquidate niya rin agad. Nakita niyo? Ayan o. Kuhitan ko. Ayan o. Na-liquidate na yan. Yan, liitan lang natin. Kita niyo yan. Yan, na-liquidate nito ang kandila na red. Itong pinaka-last candle. Yan, niliquidate niya yan. So, tapos na yung rally doon pababa. Kaya, simula dito sa taas, pag ganun, yan. Ang liquidity, yan, nasa mga green. Ang liquidity point. Hindi doon sa gitna na yun. Mali yun. Yan. Ito na ang liquidity point na sa baba. Galing sa pullback, bumaba. Tuloy natin yung mapping. Tuloy natin yung mapping. Okay. Umakyat ulit yung price doon. Siyempre, doon mo ilalagay yung liquidity point na bago kasi siya yung nakapag-liquidate doon sa area na yon. Doon sa kandila na previous na yon. Yung nag-liquidate sa master candle is ito. Pero dito siya natapos. Pero niliquidate na rin siya nung previous. Okay, tuloy natin. Tapos, ang nakapag-liquidate dito sa red is, tingnan natin ha. Okay, ito, this one. So, ganyan. Ganyan siya. Then, tuloy ko lang muna. Ang nakapag-liquidate doon, dito, liquidity point. Tuloy natin. Liquidity point. Liquidity point. Kaya kung may mga tinalampasan mga master candle kasi yan. Liquidity point ulit.
Then, master candle to. Ito ang nakapag-liquidate. Kaya lang, walang nag-liquidate sa taas. Nasa baba. So, continuous. Dito yung price niya. Dito, wala rin nakapag-liquidate. So, dito, yan. Tignan nyo to. Dito natapos yung liquidity. Kumbaga, liquidity run na sinasabi. Dito siya natapos. Diba? Ang layo. Hindi siya doon natatapos ha. Katulad nga sinabi ko, kung dito ka lang mag-entry for long, ano ka na? Liquidated kapag dito. So, dito talaga ang liquidity point niya. Dito natapos. So, tuloy natin dito. Pullback, then impulsive move pababa, nag-retrace, tapos impulsive move ulit. Ito, magiging ano to, magiging pullback to. Kasi, bakit siya naging pullback? Lagyan natin pullback. Valid to ha, valid na pullback. Ay, mali spelling ko. Pullback. Yan. Valid pullback na siya kasi niliquidate niya yung previous retracement. Ito totoong gantong ano. Yan. Binubuo niya yung gantong market structure. Chalk retracement pullback. Dito, diba? Chalk retracement then pullback. Yan. Tapos dito, ito retracement to, diba? Kasi wala naman siya kanong liquidity dito. So, retracement lang siya. Or invalid pullback sa ibang ano term. Tapos, na-liquidate niya yung area na nabaan natin. Ayan, na-liquidate niya. Diba? Nag-grab niya yung liquidity doon, kaya naging valid pullback na siya. Kaya dyan nilalagay ang pullback. Tanggalin na tong master candle na to. Tapos na yan eh. So, tanggalin naman na natin ito. So, ito yung pullback niya kasi yung retracement dito is niliquidate niya. Kumbaga, yung perang nabuo dito, yan, yung mga katulad ng mga green na yan, is kinuha na nung mga trader doon. So, nasa na ang bagong liquidity point. So, nandito na. Yan. Dito na yung mga panibagong pera na kukunin. Yan. Kada may iniiwan siyang liquidity point, may iniiwan siya mga pera dyan. So, bumagsak. Pagbagsak, kinuha niya yung liquidity. Actually, dalawang liquidity ang kinuha. Ito at saka ito. Ito. Kinuha niya lahat ng pera na nandito na naipon. Lagyan nga rin natin to. Yan. Kinuha niya. Dalawa yung ginrab niya actually. Dalawa. So, pag grab, hindi na yan tutuloy dito kasi nag-grab niya na yung dalawa. Wala naman ng sense para tumuloy o wala na siyang ililiquidate. So, nagkaroon dito ng candle sweep, umangat. Pag angat niya, kinuha niya yung liquidity ng pullback. Di ba? Pullback yan. So, pag kinukuha ang liquidity ng pullback, anong nangyayari doon? Magiging choke siya. Yan. Pag kinuha yung liquidity ng pullback, nagiging choke. Yan. So, ganyan siya. Kasi, retracement, pullback, choke. Tatlo lang naman yan eh. Katulad nito. Retracement, pullback. Kung kukunin si choke, ay si pullback, ito, choke to. Ganun lang siya. Magiging choke to. Change of character. Yan. Ganyan naglalaro ang market structure. Sa downtrend downtrend yung pinag-uusapan natin. So, magiging tsura niya is ganito na. Ganyan. Sige, dito lang muna tayo. Kasi dito pa lang naman yung mapping natin. Yan. Kung titingnan nyo, yung mga best entry, dyan ako nag-entry sa mga choke. Kung may gagawin pa siya dito ng choke, entry ako dyan. So, dito, sa side na to, is, gumawa ulit siya ng panibagong choke dito. Itong mga choke na to, ito ang mga good entry. Kung mag-entry ka sa market ka. Kapag nag-choke, good entry. Halimbawa, hindi ka nakaabot dito or let's say nahuli ka ng tingin ng map. Hindi ka naka-entry dito sa choke. So, 'di ba? Wala ka ng trade, hintayin mo ang panibagong choke. So, nagkaroon na siya ng panibagong choke. Pwede nang umentry dito for short. Ayan ah. Pwede kang umentry diyan. Ayan. Kung saan siya matapos, siyempre doon ka mag-out. Kumbaga, pagkakataon mo na ulit para makapag-entry ka. So, nagkaroon na ng panibagong choke. Pwede ka nang umentry. Sana entry. May mga
level dyan na pwedeng entry. Hindi rin basta-basta mag-entry ka dyan. Hanapin mo kung saan siya nakapag-liquidate dyan. Doon ka entry. Kasi, ano yun eh. Kumbaga, key level na yun. Pwede mo na siyang entryan. So, tsaka na yun. Dito na muna tayo sa mapping. So, ituloy ko. After chalk, bumagsak yung price niya dito. Dito siya natigil. Yan. Dito siya natigil. So, ang nakapag-liquidate naman dito, laging liquidation eh. Itong kandila na to, then yung kandila na yun niliquidate naman nung sumunod na kandila. Then, niliquidate siya nung red na yun. So, dyan muna tayo. Okay, kung titingnan mo, ilang liquidity ang ginawa dito? 1, 2, 3, 4. Pero maliit na ano yan maliit na price action lang yan. Pero, 4 na liquidity ang ginawa. Unlike dito sa malaki na to, dito sa malaki na to, isa, dalawang liquidity lang. Ito, 4. Ba't kaya ganun? Sige, analyze natin. Lakihan natin to. Itong area na to. Papakita ko sa inyo kung bakit. Ayan o. Iisa-isahin ko. Itong liquidity point na ginawa dito, ginrab na rin agad. Kumbaga, ginrab na rin agad yan. Nagkaroon dito ng pera. Okay. Nag-retrace kasi ang haba nga ng rally. Nagpapahinga yan. So, yan. Nagkaroon dito ng pera. Lalagyan ko lang na. Pera ulit. Pera ulit. Kung titingnan nyo, ito ay mga liquidity point yan. Ito, nagkaroon dito ng pera, diba? Nag-retrace. Pero kinuha yung pera na naipon doon. Ginrab yun, niliquidate nitong kandila na to. Ito. Itong green na to. Siya yung nakapag-grab doon. Yan o. Tapos, umangat yung price. Yung liquidity dito, ginrab naman nitong red na kandila. Kasi doon natapos yung price, yung rally ng price eh. Yung running ng liquidity doon natapos. Kumbaga, kinuha niya tong liquidity dito, ginrab, yan, liquidity grab. Pero doon natapos yung liquidity run. Okay, paliitin ulit natin. Liit pala talaga nun. Nakakaduling pala talaga. Okay, tuloy natin yung, wait lang. Yan. So, tuloy natin yung mapping. Okay, hanap ulit ng liquidity grab. Wait lang, angat ko nga. Dito nga tayo. Yan. Nagkaroon doon ng liquidity point, then ginrab agad nun. Yun, ito tong previous liquidity, diba? Ginagrab, pagka-grab, okay, may inangat ba siyang price? So, wala. Wala siyang, may ginrab. Sige, tuloy natin. Liit kasi. Ito, ginrab agad ng green. Retracement yan. Tapos ito, ginrab niya yung liquidity nito. Dito siya natapos. Tuloy na lang natin. Tapos ginrab nito. Wait lang. Okay, hindi siya nag-grab sa baba. So, kung hindi siya nag-grab sa baba, ito. Ginrab nito yon. Yan. Yung liquidity dito, wait lang. Liit na nito. So, tuloy na lang muna natin ang mapping. Liit. Yan. Okay, tuloy. Hanggang dito lang muna. Sige, tuloy natin. Yan ay same lang naman ang process kung paano. Parang ginagrab lang siya. Nagkikreate siya ng mga liquidity grab. Pagka-grab, nag-iiwan ng pera. Ganun lang siya. Okay, ito. Tapos ginrab. Yan. Ginrab niya agad yun. Umangat. Umangat. Then, may pag-grab din dun sa baba. Ganyan. Kung saan siya nag-grab, dun yung liquidity point niya. Kasi pagka-grab, may iniiwan dun na pera angat. Sakit sa mata. Yan. Sige, dito na lang muna tayo. Hanggang dyan na lang muna. Kasi ahaba eh. Ahaba kasi yung video. Okay. Haba niya. Ayan. Sige. Ulitin natin. So, chalk. Nagkaroon ng chalk. Retracement. Then, pullback. Yan. Na-explain ko na kanina. Ginagrab yung mga liquidity. Then, bumagsak siya. Yung price.
tas retracement, nagkaroon ulit ng pullback kasi ginrab niya yung liquidity na naipon dito sa retracement. Kaya siya pullback. Then, bumagsak. Ginrab naman ng, ginrab yung pullback, naging choke. Kasi ganun yun eh. Retracement, pag ginrab yung retracement, nagiging pullback siya. Tapos pag ginrab naman yung pullback, siya yung magiging choke. Kaya, dyan yung best entry sa choke. Kasi pagka nag-entry ka dyan, ayan, paldo yan. Ayan o. Kita nyo, ang lalim ng binagsak na. Kasi confirm yun na choke. Kung alam mo kasi mag-mapping yan, at alam mo, sabi ko nga sa'yo, kung na-late ka dito sa unang choke, sundan mo yung gagawin niya kasi mag-create ulit yan ng panibagong choke. Kung downtrend ha, sa mga downtrend or uptrend lang yun, laging nangyayari. So, yun, hanggang dito lang muna. Ito kasi ano na to eh. May mga grab dito maliliit. So, in-explain ko na. Hindi porket malaki yun lang yung liquidity na meron na katulad niyan. Tapos dito. Tapos dito hindi na magkakaroon. Hindi. May mga maliliit na liquidity yung ginagawa yan. Tsaka may mga grab. Panggagrab na nangyayari dyan. Yan o. Diba? So, continue siya. Ito kasi ano na to eh. I think ano na to. Change of character dito sa baba. Kasi umangat na siya. Umangat na yung price niya. So, possible choke to. Ito tang sa baba. Kasi na-break na yung ano eh. Na-break na yung, kumbaga yung trend dito na-break. Tapos kung nag-create na siya ulit ng paano, ng pataas. So, possible choke dito din. Ang pagbasa niya is paangat naman. Ganun lang naman yun eh. Kung ang tapos na yung trend, yun, mababago na rin kung nasaan yung choke. Kasi pag tapos ng trend reversal na ang tawag. Aangat naman. So, dito ka na maglalagay ng choke. Ito mga to, itong highest high, saan? Ito, highest, lower low, boss yan. Kaya lang na-explain ko na to eh, yung boss na to. Kaya nag-create ng boss. Hindi sa taas. Hindi pwedeng pagbaligtarin. Kung nasa taas ang choke, nasa baba ang boss. Yan, rules yun. Hindi yun pwedeng pagbaligtarin. Magkakamali ka ng trade pag pinabaligtad mo yun. So, hanggang dito na lang muna yung explanation ko about sa ano. Paano mag-locate ng liquidity point. Yan, sinabi ko na. Nilagyan ko na ng mga green. Tapos, tamang mapping ng market structure yan. Ano, part 1 pa lang naman to. Sa mga susunod, explain ko kung bakit ang lalayo ng mga ano ko. Tapos may mga malalapit. Katulad nito. Bakit di ako dito huminto yan. Sa sunod, explain ko kasi hahaba eh. Ayun lang po. Sana na-gets nyo.